Sa kabilang dako, makikita si Cholsa na wala na sa sarili at umatake sa mga kapulisan. Sa gitna ng kaguluhan, isang pulis ang kanyang dinakma, dahilan upang magpanik ang lahat sa kanyang naging kilos. Nang tangkain ng pulis na lumaban, mabilis itong nasalag ni Cholsa na tila hindi man lang ininda ang sakit. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Cholsa, tama, infected na ako. Agad siyang nakabuo ng plano. Lalo niyang pinadapa ang pulis sa kanyang harapan at, kasabay nito, marahas niyang kinagat ang leeg nito. Agad na napasigaw ang pulis sa matinding sakit, habang ang kanyang mga kasamahan ay tila natulala sa takot. Ang iba naman ay dali-daling sumubok na pigilan si Cholsa upang mailigtas ang kanilang kasama. Isang pulis ang naglakas loob na hilahin si Cholsa palayo, ngunit sa halip na bumitaw, lalo niyang kinagat ang balat ng pulis, halos mapunit ito. Kasabay ng pag-agos ng dugo mula sa sugatan na pulis. Sa isang iglap, buong puwersa na inihagis si Cholsa ng pulis palayo. Habang makikita na unti-unting nauubusan dugo ang pulis. Habang makikitang tila nawawalan ng malay ito. Sa gitna ng kaguluhan, ang tauhan ni Monshek Kim at sinabi, kinagat niya. Sinadya niyang infected ang pulis. Agad namang nag-utos si Monshek Kim sa kanyang mga tauhan, barilin ang sinumang nakagat, direkta sa ulo. Ang gagoong zombie na yan ay malinaw na nag-iisip pa rin, kaya mahirap siyang kalabanin sa ngayon. Pero bigyan niyo lang ng 3 minuto. Tuluyan na siyang magiging isa sa kanila. Itulak nyo lang siya sa sulok hanggang sa tuluyan siyang magbago. Ngunit sa kabila ng kanyang utos, tila nag-aalinlangan ang mga pulis. Walang ni isa ang gumalaw upang sumunod. Dahil dito, napuno na ng inis si Monshek Kim at pasigan niyang sinabi, napakarami nyo pero takot pa rin kayo. Ano, ayaw nyo na ba ng sweldo? Kaya tila naguluhan ang lahat, hindi na nila alam kung dapat pa silang lumaban o umatras, lalo na't narinig nila ang tungkol sa kanilang sahod. Habang unti-unting bumabangon si Cholsa, muling binalot ng takot ang mga pulis. Matindi ang kanyang determinasyong ipaglaban ang tanging bagay na pag-aari niya, dahilan upang lalo pang kabahan si Monshek Kim. Habang makikita si Cholsa Kim, tila may kakaibang nangyayari sa kanya. Kasabay nito, mariin niyang sinabi, walang sino man ang kukuha ng anuman sa akin. Hindi ninyo ako may lalabas dito, ito ang tahanan ko. Habang makikita na ang nakakatakot niyang anyo. Sa takot at pangamba, agad na sumugod ang mga pulis upang tapusin na siya. Ngunit huli na ang lahat, ang tanging problema ay hindi nila kalaban ng isang ordinaryong tao. Si Cholsa ang halimaw na mag-isang pumatay ng 8,000 zombies. Sa isang iglap, nagmistulang bangungot ang paligid, isa-isang bumagsak ang mga pulis, bumangon bilang mga halimaw, at sinimulang lapain ang sarili nilang kasamahan. Pagkatapos, makikita si Monshek Kim na takot sa presensya ng ating bida. Habang nangyayari ito, ang kanyang tauhan ay hinahatak ng gutom na zombie. Humihingi ng tulong, ngunit wala siyang magawa. Kasabay nito, nakita ni Monshek Kim kung paano nagsuka ng napakaraming dugo ang kanyang tauhan bago tuluyang bumagsak. Sa pagkagimbal, nasabi niya sa sarili. Isa lang siyang tao, paano nauwi sa ganito ang lahat? Biglang may narinig siyang boses mula sa itaas, isang misteryosong lalaki ang nagsabi, napaka-brutal naman ng tanawing na ito, na lalong ikinataka ni Monshek Kim. Agad niyang tinanong ang lalaki kung sino ito, ngunit sa halip na sumagot. Dahan-daang binuksan ng estranghero ang kanyang dala, isang case na may nakatagong armas sa loob. Agad na pinakilala na siya si Song Soo-ha, isang Class B slasher sa Choi and Jang Company. Kilala siya bilang The Lawn Mower, nakapatay na siya ng 77,870 na zombie. Nabigla si Monshek Kim nang napagtanto niya kung sino ito. Kaya naisip niya, sandali lang, siya ba ang lawn mower? Ipinadala ba siya ng ministry? Kaya agad niyang sinabi, hindi na mahalaga kung ano paman. Ako si Monshek Kim, leader ng Molit Team 3. Tulungan mo ako. Ngunit hindi siya pinansin ni Song Soo-ha. Sa halip, tumingin ito sa isang babaeng nasa likuran niya at nagtanong, ano ang gusto mong gawin ko sa kanya, ma'am? Kasabay nito, isang babae ang papalapit na may dalang crossbow habang sinasabi niya, hindi ba't interesante ito? Kasabay nito, naglilisik ang mga mata ng babae habang matalim niyang tinitingnan si Monshek Kim. Dahil dito, naguluhan si Monshek Kim, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Dito ay makikita si Jaeong Choi habang sinasabi niya, hindi ko alam na marunong palang magsalita ang mga zombie.
Dahil dito, nanlaki ang mata ni Monshek Kim, habang pilit niyang inuunawaan ang sitwasyon, sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin? Ngunit si Sang Suha ay napangiti lang, tila nauunawaan ang utos ng kanyang boss. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang makina, isang grass cutting machine. Kaagad niyang sinabi, masusunod ang utos mo, ma'am. Itinutok niya ito kay Monshek Kim, na halos hindi na makahinga sa takot. Habang sinasabi niya, huwag kang maglakas loob. Alam mo ba kung sino ako? Ngunit hindi na nag-atubili si Sang Suha. Isang iglap lang, at tinapos niya si Monshek Kim nang walang pag-aalinlangan. Narinig ng ibang mga zombie ang ingay, kaya agad nitong nakaagaw ng pansin. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Sang Suha, sa isang iglap, mabilis siyang kumilos. Dahil dito, agad na sumugod ang mga zombie upang umatake. Ngunit walang kahirap-hirap na hinati ni Sang Suha ang kalaban. Kasunod nito, sunod-sunod niyang pinuksa ang iba pang mga kasamahan nito, bawat isa ay bumagsak sa lupa bago pa man makalapit ng husto. Sa loob lamang ng ilang segundo, natapos niya ang lahat, walang kahit anong pag-aalinlangan o hirap sa kanyang mga kilos. Kasabay nito sinabi ni Sang Suha, tapos na ako sa iba. Ano naman ang gagawin natin kay homeowner, dito? Malabo na ang kanyang mga mata, mukhang malapit na siyang maging zombie. Dapat ko na lang ba siyang tapusin? Agad lumapit si Jaeyong at pinigilan si Sang Suha sa kanyang binabalak. Sa isip ni Jaeyong, nagawa niyang pigilan ang zombification kahit na napaligiran siya ng mga zombie. Iyan ay hindi basta-bastang determinasyon. Kapag nagawa kong gawing slasher ito, siguradong mabebenta ko siya sa mataas na halaga. Kaya agad niyang sinabi kay Sang Suha, akin siya. Babawasan ko ang sahod mo kung sasaktan mo siya. Kaya agad na sumagot si Sang Suha, ayaw kong mangyari iyon. Samantala, makikita si Cholsa na tila hindi makagalaw sa kanyang kinauupuan. Lumapit si Jaeyong at tinanong siya, Mister, naririnig mo ba ako? Dahan-daang napalingon si Cholsa sa direksyon ni Jaeyong. Habang unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin, narinig niya ang tinatanong ni Jaeyong, gusto mo bang mabuhay? Ngunit sa halip na sumagot, bigla siyang napasokan ng dugo. Muling nagsalita si Jaeyong, kung gusto mong mabuhay, sumagot ka. Sa hirap ng kanyang kalagayan, naisagot na lamang ni Cholsa, ano? Mabuhay. Hindi mo ba nakikita na nagiging zombie na ako? Ipinaliwanag ni Jaeyong, ang mga profesional sa pagpatay ng zombie ay tinatawag na slasher. Ako, ang matangkad na lalaking ito, at maging ikaw, lahat kami ay nabuhay sa unang zombie campaign. Ang pagiging slasher ay isang trabaho para sa mga nakaligtas sa National Counter-Offensive Operation sa mga zombie at may pambihirang kakayahan sa pagpatay ng mga ito. Isa itong trabahong may mataas na sahod, at maaari kang kumita ng malalaking bonus mula sa mga kumpanya, militar, o politiko na nais makuha ang mga lupain sa labas ng pader. Ngunit nanatiling matigas si Cholsa, hindi mo ba ako narinig? Nagiging isa na ako sa kanila. Sa puntong iyon, may kinuha si Jaeyong mula sa kanyang bulsa, isang maliit na injection. Ipinakita niya ito kay Cholsa at nagsalita, sabihin mong tatanggapin mo ang alok ko, at ibibigay ko sa iyo ang cure. Ngunit kailangang bayaran mo ito sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang slasher. Tatanungin kita ulit, kahit na nangangahulugan ito ng patuloy na pagdurusa sa impyernong ito, at pagtatrabaho tulad ng isang aso. Sa sandaling iyon, muling tinanong ni Jaeyong si Cholsa, gusto mo pa rin bang mabuhay? Ngunit nang gusto na sana niyang magsalita, bigla na lamang siyang napasokan ng dugo. Kasabay nito, biglang kinuha ni Sang Suha ang cure at sinabi, bakit mo pa pinapatagal? Walang sino man ang gustong mamatay. Ituturok ko na para matapos na tayo. Kasunod nito, na-inject niya ang cure sa ating bida. Pagkatapos nito, makikita na tila unti-unti nang nawawalan ng malay si Cholsa. Lumipas ang ilang segundo, at makikitang tuluyan na siyang bumagsak at nawalan ng malay. Pagkatapos makita ni Jaeyong na bumagsak si Cholsa, tila may pang-aasar pa siyang sinabi, ayos yun. Parang walang utang na loob. Kasabay nito, kinuha niya ang kamay ni Cholsa at inilagay ito sa isang papel, tila may nilalagdaan. Kaya nasabi ni Sang Suha, napakasama mo. Kailangan mo pa talagang kunin ang thumbprint niya habang walang malay. Kaya sinabi ni Jaeyong kay Sang Suha, ang gamot na ibinigay mo sa kanya ay nagkakahalaga ng 500 bilyong won bawat turok. Oo,
mas mahalaga ang pagsagip ng buhay. Pero kapag 500 bilyon ang pinag-uusapan, ito na ang standard procedure. Sumagot naman si Song Suha. Oo na, tama ka. Alam naman ng lahat na pera lang ang mahalaga sa'yo. Subalit nang tingnan niya si Cholsa ay nasabi na lamang niya, kawawa ka naman. Pero mas mabuti na to kaysa sa mamatay ka. Isang araw ang lumipas, unti-unting nagkamalay si Cholsa. Kasabay nito, bigla na lamang siyang napasigaw, gulat sa kanyang nararamdaman. Isang matandang lalaking driver ang nagsalita, gising ka na pala. Habang tila nalilito pa, tinanong ni Cholsa ang matanda, sino ka? At nasaan ako? Sumagot ang matandang driver at sinabi, ano sa tingin mo? Nasa loob ka ng taxi ko, syempre. Pero ang mahalaga ngayon, may naaalala ka na ba? Tila naguguluhan, sumagot si Cholsa, anong ang ibig mong sabihin? Dito ay biglang bumalik sa kanyang isipan, pumunta siya sa Pohang, pumatay ng mga zombie, at bumili ng bahay. Kasabay nito, bigla niyang naalala ang nangyari, na-infect siya ng dugo ng zombie. Agad niyang tiningnan ang kanyang katawan, kinakapa ang sarili upang malaman kung may kakaiba. Dali-dali siyang tumingin sa screen upang masilip ang kanyang refleksyon. Dito niya napagtanto na ayos naman ang lahat, wala siyang nakikitang sintomas ng pagiging zombie. Muling nagsalita ang matanda, mukhang may naaalala ka na. Naalala mo rin ba ang babaeng may pilak na buhok? Dito ay biglang bumalik sa isip ni Cholsa ang mga sinabi ni Ejeyong, ang tanong nito kung gusto pa ba niyang mabuhay. Naisip niya, siya ba yung may gas mask? Siguradong nandoon siya noong na-infect ako. Muling nagsalita ang matanda, ayos. Pindutin mo ang tablet dyan at panoorin mo ang clip. Sagot na yan sa ilan sa mga tanong mo. Gusto ko sanang ipaliwanag sa'yo, pero kailangan kong tutukan ang daan. Habang nagsasalita ito, makikita sa labas ang napakaraming zombie na nagkalat sa kalsada. Agad na hinigpitan ng matanda ang hawak sa manibela, at sa isang mabilis ngunit asintadong pagmamaneho, madali niyang naiwasan ang mga humaharang na mga zombie. Tila sanay na ito sa ganitong sitwasyon. Samantala, si Cholsa naman ay hirap sa loob ng sasakyan, ramdam ang mabilis na takbo nito. Halos hindi siya makahinga sa bilis ng bawat liko ng sasakyan. Kasabay nito, agad niyang pinindot ang screen ng tablet tulad ng sinabi ng matanda. Sa screen, lumabas ang isang video kung saan makikita si Ejeyong, na may kampanteng ngiti habang nagpapaliwanag. Hello, Mister. Ako si Ejeyong Choi, at ako ang magiging instructor mo para sa crash course ng pagiging isang slasher. Agad na naisip ni Cholsa, sino ba talaga ang babaeng to? Habang maririnig si Ejeyong na natatawang nagsabi, kumusta ang tulog mo? Kasunod nito, diretsyong ipinaliwanag ni Ejeyong, ngayon, ano nga ba ang isang slasher? Tulad ng nabanggit ko noong nakaraan, ito ay tumutukoy sa isang profesional na nagbibigay ng mga serbisyo kaugnay ng zombie extermination. Ang kanilang mga gawain ay kinabibilangan ng pagbawi ng teritoryo, retrieval ng mahahalagang gamit, pagsagip ng mga survivors, at pag-eliminate ng partikular na mga target. Dito ay biglang nagkunwaring nagtatanong si Ejeyong, bakit natin kailangan ng mga private contractors para bawiin ang mga teritoryo o iligtas ang mga survivors kung mayroon naman tayong gobyerno at militar? Agad naman niyang sinagot ang sarili niyang tanong at ipinaliwanag na ang dahilan ay ang kakulangan ng supply at ang kawalan ng political will ng gobyerno. Sa pagsisimula ng zombie outbreak, nawala sa gobyerno ang karamihan sa kanilang supply at mga pabrika ng bala. Dahil dito, unti-unti silang nawalan ng kakayahang gumawa ng bala at pulbura para sa kanilang mga armas. Sa ngayon, halos sapat na lang ang kanilang bala para magpatambo ng ilang zombie sa pader o para mapanatili ang kaayusan sa loob ng lungsod. Kaya, nagpasya ang gobyerno na gamitin na lamang ang mga taong may pambihirang lakas kaysa isakripisyo ang mas marami. Ang mga partikular na mahuhusay sa pagpatay ng mga zombie ay nagkaroon ng isang propesyon na tinatawag na slashers. At ikaw, aking mahal na estudyante, Ginoo, ay ngayon bahagi na ng industriyang ito. Dito ay naisip ni Cholsa, sino ang nagsabi? Saka, hindi ikaw ang amo ko. Habang iniisip ito, kampanteng sinabi ni Ejeyong, pastahan tayo, iniisip mo ngayon, bakit ko naman gagawin to? Ayoko nito, tama ba? Dahil dito, tila naiinis si Cholsa sa kanyang narinig. Muling nagsalita si Ejeyong, well, kasi may utang ka sa amin, at hindi ito basta-bastang halaga, mister.
Sa narinig niyang ito, lalong nalito si Cholsa. Anong utang ang sinasabi mo? Sa galit, biglang sinuntok ni Ejeyong ang pader at mariing sinabi, huwag mo akong bigyan ng ganyang kasinungalingan. Tandaan mo ang cure na iniligtas ka ilang segundo bago ka tuluyang maging zombie. Isang halos hindi kilalang pharmaceutical company ang nakadiskubre ng gamot, pero nalaman lang ang epekto nito nang huli na ang lahat. Dagdag pa niya, ang SD Pharmaceuticals ang bumuo ng anti-mutation drug na tinatawag na Zomvex. At ngayon, ang bawat isang shot nito ay nagkakahalaga ng 500 bilyong won sa merkado. Ibigay ko na sa iyo ang kasalukuyang interest rate ng bangko na 23%, ang interest mo kada taon. 115 bilyong won. Ibig sabihin, magtatrabaho ka lang para sa kumpanya ko, at magiging personal kong utusan. Hanggat hindi mo pa nababayaran ang prinsipal at interes, ikaw ay akin, diretsyong sinabi ni Ejeyong. Ikaw mismo ang nagsabi, gusto mong mabuhay. Kaya simulan mo na ang trabaho mo ngayon. Kasabay nito, namatay na ang tablet, habang makikita pa rin ang pagkalito sa mukha ni Cholsa. Muling nagsalita ang matanda at sinabing, tapos ka na ba sa video, rookie? Naiintindihan mo na ba ang sitwasyon? Dito ipinakilala ang matandang si Chauffeur Choi, isang Class D slasher na nagtatrabaho para sa Choi and Jang Company. Sa ngayon, mayroon na siyang napatay na 1,712 na zombie. Kasabay nito, nagsalita si Cholsa, talagang nag-effort ka pa para sa kalokohang to. Bababa na ako. Itabi mo tong sasakyan. Agad niyang tinanggal ang kanyang seatbelt. Subalit, bahagyang natawa lang si Chauffeur Choi at sinabing, itatabi ko rin naman talaga. Silipin mo muna sa bintana. Doon napansin ni Cholsa ang tanawin sa labas. Nasa isang abandonadong lugar na sila, at sa harapan nila ay isang napakaraming zombie ang naghihintay sa kanila. Kasabay nito, hinagis ni Chauffeur Choi kay Cholsa ang isang radyo at isang pala. Pagkatapos, sinabi niya, ang misyon mo ay dumaan sa grupo ng mga zombie, para makarating sa downtown Gyeongju, at hanapin ang isang hard drive. Ako naman ay lalayo sa mga to at magtatago sa ligtas na lugar, kaya gamitin mo ang radyo para tawagan ako kapag tapos ka na. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, o baka piliin mo na lang mamuhay kasama ang mga zombie rito. Pero kung gusto mong makabalik sa Busan, gawin mo na ang makakaya mo. Habang naghahanda na si Cholsa at nagpapalit ng kasuotan para simulan ang misyon, muling nagdagdag si Chauffeur Choi, patayin mo silang lahat. Dito makikita na napapalibutan na si Cholsa ng napakaraming zombie sa kanyang harapan. Hindi niya maiwasan na mapamura sa sitwasyon. Mula sa nakaraan, ipinaliwanag na si Cholsa Kim ay pumasok sa loob ng pader upang makaiwas sa mga zombie. Ngunit bumalik siya sa labas dahil hindi niya matagalan ng matinding kahirapan. At ngayon, ang pagkakautang niya ang muling nagdala sa kanya rito. Habang naalala niya ang sinabi ni Ejeyong, simulan mo na ang trabaho mo. Kasabay nito, idinagdag sa paliwanag, isang katawa-tawang pangyayari, pero ano ang pagpipilian niya? Palaging pinipilit ng mundo ang mahihina na mamili. Samantala, sa slasher company ng Choi and Jang, makikita si Secretary Park na papalapit sa kinauupuan ni Ejeyong. Kasabay nito, sinabi ni Ejeyong sa kanyang kausap, sige, magsalita ka. Si Chauffeur Choi naman ang sumagot, naihatid ko na ang package. Mukhang inis siya, pero matalas ang utak ng taong yun. Magagawa niya ang trabaho ng walang sablay. Sumagot si Ejeyong, salamat. Ipapadala ko na ang bayad para sa biyahe mo. Huwag mo ring kalimutang kunan siya ng drone footage. Sumagot si Chauffeur Choi at sinabing, walang problema. Kasabay nito, nagsalita si Secretary Park, sa tingin mo ba susunod ang rookie sa utos mo? Wala pa siyang tamang pagsasanay. Baka masyado pang maaga para ipadala siya sa labas. Kalmado lang na sinabi ni Ejeyong, kakayanin niya. Naamoy ko ang isang mabangis na aso sa kanya. At isa pa, may pagpipilian ba siya? Wala. Kailangan niyang sumunod. Samantala, inilagay ni Cholsa ang kanyang radio sa bulsa at inis na sinabi, napakabuwisit nito. Kasabay nito, sinabi naman ni Ejeyong kay Secretary Park, ang pinag-uusapan natin dito ay ang perang maaari niyang kitain sa mga misyon, dahil may utang siya sa akin na mahigit 500 bilyong won. Huwag niyang kalimutan yan. Habang makikita ang galit ni Cholsa, agad siyang tumalon patungo sa napakaraming zombies.
Sa bilis ng kanyang galaw, ginamit niya ang mga ulo ng mga ito bilang tuntungan upang maiwasan ang mga sagabal at marating ang kanyang misyon. Subalit, isang zombie ang nakahawak sa kanyang paa, dahilan upang mabahala siya. Sa isang iglap, gamit ang kabilang paa, inilunsad niya ang isang malakas na sipa na tumama ng direkta sa mukha ng kalaban, halos maduraj ito sa lakas ng impact. Kasabay nito, tumalon siya, at sa isang mabilis na galaw, tuluyang tinanggal ang ulo ng zombie. Agad niyang sinipa mula sa kanyang harapan ang isa pang zombie, dahilan upang tumalsik ito at mabangga ang iba pa nitong kasamahan. Habang isang zombie naman ang nagpumilit tumayo matapos bumagsak. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong makabangon at agad itong tinapos. Samantala, isang zombie ang biglang umatake mula sa kanyang likuran, ngunit dahil sa kanyang alertong pandama, kaya agad na hinampes ni Cholsa ang mukha nito, habang makikitang unti-unti nang bumabagsak ang kalaban. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang isang zombie na gumagalaw pa rin kahit nahati na ito sa dalawa. Kaya hindi na nag-aksaya ng oras si Cholsa at agad na tinapos ito upang matiyak na wala ng sagabal sa kanyang daan. Sa kabuuan, makikita na tila wala ni Katie na hirap si Cholsa sa pagharap sa kanyang mga kalaban, tinatapos ang mga ito ng mabilis at walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, makikita ang isang drone na tahimik na sumusubaybay sa bawat kilos ni Cholsa. Sa isang malaking screen, nakatingin si Ejeyong habang pinapanood ang eksena. Kitang-kita ang paghanga sa kanyang mukha. Ang galing niya, wika ni Ejeyong. Nag-aalala pa ako sa unang misyon niya, pero tingnan mo siya, nililinis na niya ang mga zombie nang walang kahirap-hirap. Samantala, mula sa radio, nagtanong si Chauffeur Choi, nagustuhan mo ba ang anggulo, boss? Sumagot si Ejeyong, hindi masama. Huwag mong kalimutang i-record ang feed, Mr. Choi. Kailangan natin yan para sa promotional video. Kasabay nito, bahagyang ngumiti si Ejeyong habang tila kinakausap ang sarili. Sa matagumpay na simula ng isang bagong slasher, ang Shovel Guy mula sa Somayen. Isang tagay para sa kanya. Habang makikita si Cholsa, tila hindi niya mapigilan ang inis at napabulong, siguradong si Raulo yun, paano niya naisip ang ipataw ang 500 bilyong utang sa isang walang malay. Ngunit sa katotohanan, tila tinanggap na ni Cholsa niya ang lahat at sinimulan na ang pagtatrabaho upang mabayaran ang kanyang pagkakautang. Subalit sa loob ng kanyang isipan, isang ganap na ibang damdamin ang namuo. Mga zombie, kahirapan, gobyerno, at ngayon, isa na namang loan shark na pautang. Pero ang totoo, malayo ito sa tunay niyang nararamdaman. Habang galit na pinaghahampas ni Cholsa ang mga zombie, hindi niya mapigilan ang sigaw. Akala niyo ba madali akong kainin? Ganun ba? Bakit niyo ginagawa to sa akin? Ngunit sa katotohanan, punong-puno siya ng galit at ginagamit lang niya ang mga zombie bilang paraan para mailabas ang inis niya. Kasabay nito, isang mas matinding plano ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ako basta-basta papayag na bayaran yang utang na yan. Habang buhay akong magiging alipin kung susubukan kong bayaran yang halagang yan. Hindi. Hahanapin ko siya. Kapag natuntun ko siya, mapipilitan siyang punitin yung kasulatan ng utang ko. At kung hindi, tatapatan ko siya gamit ang palako at babantaan kong babasagin ang bungo niya. Ngunit may isang malaking problema, paano ko siya hahanapin? Paano ako makakabalik sa Busan? Habang nakatingin sa radio, lumitaw ang address ng kanyang misyon. Kaya naisip ni Cholsa, kung magpanggap akong sumusunod at tapusin ang misyon, baka ibalik niya ako sa Busan at pumayag siyang makita ako. Ayoko silang bigyang kasiyahan sa paggawa nito, pero ang pinakamainam kong gawin ngayon ay tapusin ang misyong ito sa lalong madaling panahon. Ilang sandali ang lumipas, matapos mapatamba ang ilan sa mga zombie. Sa wakas ay narating na ni Cholsa ang address na dapat niyang puntahan. Sa kanyang harapan, isang napakalaking gusali ang nakatayo. Mula sa monitor, nagsalita si Chauffeur Choi, mukhang pwede ko nang ihinto ang pagre-record, pumasok na siya sa loob. Kasabay nito, napaisip siya. Walang duda, isa siya sa kanila. Isa sa mga pinagpala, mga eksperto sa pagpatay ng zombie. Yung tipong may talas ng isip, likas na instinct, at pambihirang lakas para matagpuan ang hinahanap nila. Talagang magaling ang boss sa pagpili. Bawat slasher na natutuklasan niya ay parang halimaw sa laban. Habang tinitingnan niya ang litrato ng kanyang anak, mahina niyang nasabi,
Sana kumikita rin ako ng ganito para mabigyan kita ng mas magandang buhay, tama ba, prinsesa? Bigla na lang siyang nagulat nang may isang bagay na bumagsak sa kanyang kotse. Agad niyang kinuha ang kanyang armas habang nakahawak sa kanyang palakol, handang ipagtanggol ang sarili. Nang tingnan niya ang bumagsak sa harapan ng kanyang sasakyan, napabulong siya. Ano to? Isa bang piraso ng karne? Lumabas siya upang tingnan ito ng mas mabuti at napaisip, ang linis ng pagkakaputol, parang sinadyang hiwain. Hindi ito tira-tira ng zombie, gawa ito ng isang tao. Kasabay nito, mula sa bubong, may isang anino ng tao ang mabilis na tumakbo. Napailing si Choi at naiinis na sinabi, anong klaseng kalokohan na naman ito? Ngunit hindi niya napansin na sa loob ng piraso ng karne ay may nakatagong timer. Ilang segundo lang ang lumipas, biglang may tumunog ng napakalakas sa paligid. Dito niya napagtanto na may isang cellphone alarm sa karne. Bago pa man siya makapag-isip ng gagawin, isang malakas na grupo ng mga tumatakbong zombie ang papunta sa kanyang direksyon. Sa gulat at inis, hindi niya napigilan ang pagmumura sa sitwasyon niya. Samantala, sa loob ng gusali, si Cholsa naman ay tila napamura rin nang makita ang nasa loob, isang eksena na hindi niya inaasahan. Habang sinasabi ni Cholsa, ang daming parte ng computer dito. Alin dito ang hard disk? Kasabay nito, habang hinahanap niya ang hard disk, galit niyang sinabi, simula nang magsimula ang zombie apocalypse, hindi ako nakapag-aral tungkol sa computer. Paano ko malalaman kung ano ang hitsura ng hard disk? Dito ipinaliwanag na si Cholsa ay isa palang elementary school dropout. Matapos ang 30 minuto ng paghahalongkat, napabuntong hininga siya at sinabi, sige na nga, kukunin ko na lang ang lahat ng makita ko. Para sa gas mask na iyon, este. Para sa loan shark na yun. Hindi ko akalaing ipapagawa niya to sa akin. Putik, papatayin ko talaga siya. Sa huli, sinabi na lang sa kwento na kinuha ni Cholsa ang lahat ng hinihinala niyang hard disk. Agad niyang kinuha ang radio at nagulat, nakuha ko na. Actually, kinuha ko lahat ng mukhang importante. Puntahan mo na ako. Ngunit dito, naging mas matigas ang kanyang tono. Kung papabalikin mo pa ako sa pinagbagsakan mo sa akin kanina, papatayin din kita. Sa kabilang linya, wala siyang narinig na sagot mula kay Chauffeur Choi. Dahil dito, lalong nairita si Cholsa at Pasiga na sinabi, sumagot ka dyan. Hindi niya alam na sa labas, hindi na makakasagot si Chauffeur Choi dahil patay na ito. Habang makikita ang isang misteryosong anino na nagmamasid, bigla niyang narinig sa radyo ang sinabi ni Cholsa, sabi ko, nakuha ko na ang package. Halika na rito. Habang makikita ang isang lalaking nakasuot ng protection suit, sinabi nito, hindi naman siguro sila nandito para mamasyal. Mukhang may kinukuha silang bagay. Mabuti pang kunin ko na rin iyon. Dito ipinakilala ang lalaki na si Sang Chul Park. Dati siyang slasher sa Choi at Jang Company, isang dating class C slasher na kilala bilang The Ghost, na may napatay ng 237 zombie. Ang dahilan kung bakit siya mula sa pagiging isang slasher na pumapatay ng mga zombie ay naging isang ex-slasher na ngayon ay pumapatay ng mga tao gamit ang mga zombie, lahat ay dahil sa pera. Mula sa nakaraan, sa isang opisina, iniabot ni Ajeong ang isang sobre kay Sang Chul Park. Habang nagsabi, salamat sa iyong pagsisikap ngayong buwan, Mr. Ghost. Ngunit nang tingnan ni Sang Chul Park ang laman ng sobre, agad niyang napansin na hindi ito sapat. Napaawang ang kanyang bibig at mahina niyang nasabi, ito lang ba? Kasabay nito, muling nagsalita si Ajeong na may bahid ng panunumbat sa boses, well, hindi ka naman nakakuha ng maraming trabaho ngayong buwan. Puro joint assignments lang ang kinuha mo. Alam mo namang binibigyan namin ng diskwento ang mga kliyente kapag kumuha sila ng maraming slashers sa isang mission, di ba? Malamig na ipinaliwanag nito. 5 bilyong won ang tamang halaga matapos ang buwis at ang 30% na komisyon ng kumpanya. Halos sirain na ni Sang Chul Park ang hawak niyang check sa sobrang galit. Ngunit hindi rin nagpatalo si Ajeong, ibinagsak niya ang isang bundle ng pera sa mesa at galit na tinawag si Sang Chul Park. Mas matalim na ang kanyang boses nang sabihin niya, kung hindi ka kontento sa kinikita mo, umangat ka sa Class C. Dapat nga magpasalamat ka na nakakakuha ka pa ng ganitong halaga bilang isang mababang antas na slasher. Kasunod nito, may bahid ng pang-uuyam niyang dinagdag, subukan mong kumuha ng mas mapanganib na trabaho kung gusto mong lumaki ang kita mo.
Aasahan ko ang mas magandang performance mo sa susunod na buwan. Sa mga narinig niyang iyon, hindi na lamang nakapagsalita si Sang-chul Park. Mula sa kasalukuyan, ipinaliwanag na ang lahat ng ginagawa ni Sang-chul ngayon, ang paggamit ng mga zombie upang pumatay ng tao, ay isang tahimik na protesta laban sa kanyang kawalan ng kakayahan na umangat sa Class C. Habang nasa malayo, pinagmamasdan ni Sang-chul Park ang ating bida, kitang-kita ang pagkamangha sa ating bida. Mahina niyang sinabi, talaga bang inutusan siyang bitbitin lahat ng yan pabalik? Samantala, sa kabilang banda, si Cholsa ay naiinis habang iniisip, papatayin ko talaga sila. Kasabay nito, habang kinukuha ni Sang-chul Park ang piraso ng karne na may nakatagong timer, habang sinasabi, makagaganti ako sa babaeng iyon at kikita pa ako sa mga gamit na dala ng lokong iyon. Ika nga, two birds with one stone. Kaya hindi ko ito papalampasin. Sa isang mabilis na galaw, inilunsad niya ang piraso ng karne at inihagis ito sa direksyon ni Cholsa. Diretsyong tinamaan si Cholsa sa mukha ng piraso ng karne. Kaya agad niya itong kinuha, nagtatakang tiningnan, at naisip, ano to? Bakit may piraso ng karne? Ngunit bago pa siya makapag-react, biglang tumunog ito ng napakalakas. Sa isang iglap, maririnig ang malalakas na yabag ng napakaraming zombies na patakbong papunta sa kanyang direksyon. Dahil dito, hindi napigilan ni Cholsa ang sarili at muling napamura sa matinding galit sa kanyang sitwasyon.